pag natapos ng lakad ko, gusto ko sanang pasalamatan si Mami Edith, si Kuraming, Mami Edith, at si Ma'am Lorna Rutherford, at saka si Karen Whitmore. Dong, tawagan mo sila, padalan mo sila ng tigko 250,000, yung apat. Abay, may nag-interview, mami ko daw. Hindi ko kilala yung in-interview doon. Wow. Balita ko, sigurado ako 1,000,000% gawa-gawa nila yan. Aba, bakit? Meron nga pwede nga, gagawa nga sila ng fake witness. Yan, ang dali-dali niyan eh. Dali-daling gawin yan, yung mga interview. Oh. Hindi papasa sa akin yan. Nung ako ay nakakulong, merong 5 sila na mga mommies na OFWs. Kaya nga tinawag yun na 5 mommies eh. Pangalanan natin yung 5 mommies. Ang unang-una doon, yung dumalaw sa akin sa kulungan, si Edith Gargar. Yan, si Mami Edith Gargar. Iba pa yung pinagdadala sa kanya ni Ed Gargar. Si Gargar hindi namin kasama. May sarili siyang ipinagdadala kay FLM sa Pilipinas. Tapos Merly Bersheng. Tapos si Mami Dakil, gabi na. Tapos si Ma'am Melita Pilates. Tapos si Kay. Yan. Sila ang nagbansag dyan na 5 mommies. Yung mga sinaunang supporter ko. I don't have the way to communicate with them kasi nasa kulungan naman ako. Pinagyayabang niya, yung kanyang kulungan na meron siyang kumpleto ron. May TV kung ano-ano. Ito, panoorin at pakinggan po ninyo. Maganda kulungan ko. Di ba? So 5 yon, si Kay, si Merly Bersheng, Melita Pilates, si Dakel, at saka si Mami Edith. Yung 5 na yon. 5 lang yon. Di ko alam kung sino yung pinag-i-interview ni Uhugi Vlogger. Wala naman epekto sa akin. Siguro, pag nakita ko na lang ng personal, yung matandang in-interview niya, kaysa naman idibanda ko, sampalin ko na lang sa mukha. Wow! Di ba? At FLM, tunay na may malasakit sa OFW. Totoo po yun. Alam niyo po ba, marami pong OFW na tumulong sa akin nung ako'y nakakulong. At ako po'y nangangako na kung sakali pong matatapos yung huling kaso ko at makaka-recover ako, makakabenta ako ng property ko, lahat po sila tutulungan ko pabalik. Lahat po sila tutulungan ko pabalik. Opo. Hindi po ako nanghingi sa kanila. Hindi po ako umutang sa kanila. Singilin natin si FLM. Problema ba yon? Si FLM ang may utang sa inyo, hindi ako. Sila po ay kusang tumulong sa akin nung ako'y nasa loob ng kulungan. Talaga naman kung makikita niyo sa aking YouTube, kung magpalipad sila, libo-libo. Ito na, nag-umpisa na kami. Akyat, pag-akit ko doon ako nagulat. Live streaming namin, may nanonood ng mga 2,000, 1,500. Sa YouTube channel Sa YouTube niya. to sa YouTube. Sa YT niya. Sa YT. Ngayon, pag nagpapasaya ako, may tinatawag kasi kami pakulay. Nagpapalipad ng kulay. Pula, dilaw. May iba-ibang presyo. Kung dami naman ito. So natutuwa ako. Sabi ko, baka bibigyan ako ng bonus eh. It survived my people po. It survived. Nakakain po yung aking mga tauhan sa loob ng kulang-kulang 4 na taon habang ako'y nakakulong. Hindi ko po yung kinakalimutan, lahat sila. Nagkataon lamang ho na ako ay nakalagay sa isang sitwasyon na wala pa akong magawa. At grabe itong mga supporter ko na to. 4 years kulang-kulang ako nakakulong. Sinuportahan nila yung channel ko. Napakain nila yung mga empleyado ko. Grabe. Doon inggit na inggit yung mga basyan ko. Pero hindi ko ho sila binudol. Hindi ako nag-endorse sa kanila ng peking produkto, peking abogado para sila ay linlangin. Hindi po ganon. Opo. May papakita ako sa inyo mga men. Ito galing kay Sir Nasukir din to. Nung umakyat siya sa akin, shinare naman ni Nasukir to sa akin publicly. Diba? Ito yung listahan na binigay sa akin ni Sir Nasukir. Sir Nasukir nasa channel kita nung binigay mo to. Dito nyo makikita. Ito yung mga nag-contribute sa humanitarian nila sa Bataan na hindi naman natuloy. Wala namang pinatunguhan yan Diba? Marami pa siyang naikwento tungkol dito. Pero katulad nitong sa Bataan na to, no? Sila Damay Timanong nandito pa Ayan may nagbibigay ng 100
pesos, 150, 50, $75, etc., ganyan. So ang magkano ba ang ang $100? Let's say $5,000? $100? 5,000? Diba? Meron pa nga dito nagbigay ng $200 si Sir Alfie Cornel na kakampi na natin ngayon. Just imagine magkano yung $200 na yan, men. At yung mga nagpadala ko talaga sa humanitarian ko, talaga naman lahat ng humanitarian ko, may mga record po yan, na ibinabandera ko ang mga pangalan ng OFW na nagpadala ng tulong sa lugar na yon. May mga tarpaulin ho sila. Lapi J, nagbayad ka ba ng tarpaulin mo? Alang eh. So, nangyari nga po yung yung humanitarian sa Cagayan. So, ibig sabihin, sir, nakakuha kayo ng pondo. Magkano po yung nakuha niyong pondo? Yun ang gusto kong palabasin nila makagago na ako ay nambudol ng OFW. Hindi ho ganun. Ang salita ho kasing pambubudol, katulad niya, nag-endorse ka ng isang peking produkto, peking abogado para sa isang legal advice na kung saan may fixed na halaga, 250,000 and more. Ayan o ang paliwanag ko. So, nakabuo po siya ng pamilya. So, nag-contribute po sila. Katunayan, ito po yung tarpaulin namin sa Cagayan yun. So, Project of FLM Family Worldwide. Ito po yun. Ito po yung project na yan ay nai-register nyo ba sa government? Kasi nangihingi po kayo ng donation. Okay. Ito ba ay Kasi pinayagan ng government? Wala pong, nung time na yun, wala po kaming balak na ipagpatuloy ipagpatuloy. Nakakulong po siya. So, bigla lang po nagkaroon ng bagyo. So, gusto niyang maraming humingi sa kanya. So, Pero sir, nanghingi kayo ng donation. hindi po kami nanghingi. Paano nyo po kayo nagkaroon? Paano po kayo nagkaroon ng pondo? Kusa pong nagbigay. Kusa pong nag-contribute ang mga OFW. At katunayan, ito po yung mga miyembro ng FLM family, sila po yung nag-contribute. Bakit po sir Bakit po kasi sir umaaray ngayon yung ibang OFW at yung na-scam sila ni Francis Leo Marcos? Yun nga po ang pinagtataka namin dahil marami po kasing galit, maraming bumaliktad sa kanya o nagalit na sa kanya o di namin alam kung bakit. Okay. Pero Ito real talk. Concerned ka kamo sa OFW, di ba? Concerned ka. Dito naman tayo. Mag-usap tayo bilang, sabi mo, nandito ako sa mundo mo. Sabi mo, gumagalaw ako sa mundo mo. At ginagalawan ko yung mundo mo. At gumagalaw ka sa mundo ko. At sinasabi mo, malalim ka. Okay. Real talk tayo rito, ha? Di ba advocate ka kamo? Kaya mo ginagawa yan dahil gusto mo akong durugin, dahil scammer ako. O, di ba? 5 taon nyo na yung ginagawa, nag-unite pa kayo. Eh, wala namang isang tao kayong makuha na sasabihin, in-scam ko. Di ba? Pero, Here I come. Here I come. And today, kasama po natin si Madam Karen Whitmore. Siya po ay taga-England and maraming salamat po, Madam Karen, at kami ay pinagbigyan mo ngayong gabi upang marinig ang story mo naman. Hello, salamat, MG. Yes. Opportunity nga nakausap kita, masalaysay ko yung nangyari sa akin. Isa ako sa isang mami ni Mr. Mangusin, aka Francis. Francis sa akin na inigo niya, hindi niya kinakilala ang utang niya sa akin. I promise, kahit hindi pa na mabayaran, basta mapakulong siya, ipakulong ko talaga yung lintik na yan. Eto, question lang po, nabayaran niyo naman na po yung mga niloan niyo. Are you okay? Quits na ba kayo sa bank or hindi pa rin? Struggle talaga. Kasi Hindi pa rin po tapos? Sabi niya, wala daw siyang utang. Right? Wala daw siyang utang sa amin, taga-UK. Kasi tulong daw namin yun sa kanya. Ano? Baro yun, Francis. Baro yun. Kung nanood ka man, ilagay mo dito sa utak mo yung mga pira na yun nga sa mga lawyer mo, pagmula pa doon sa eleksyon, hiram yun sa'yo, yung mga palipad namin at yung plates namin sa yung mga militarian, yun ang tulong. Pero yung mga baro sa load, sa linder, hindi yung tulong, bayaran mo yun. Mahirap talaga yung ginawa niya sa amin. Talagang binangkrap talaga kami ni Francis. Sa totoo lang, hindi binangkrap talaga niya kami. Kaya galit na galit. Ang galit ko siya until to my whatever. Basta ang galit na galit ko talaga sa kanya. Walang kalagyan. Lintik, bakit ako na scam nitong Kudman na to, swindler, scammer? Orasyong sa lapintik, payapas na may leeg.
bayaran mo kami lahat dito, quit ka na sa amin. Pero pag hindi mo kami bayaran, alam mo na kung ano mangyayari sa'yo, Francis, ha? Pag walang mangyari nitong mga summer na to dito, uuwi talaga ako dyan, MJ. Sampahan ko talaga siya. Hindi ako nagbabanta sa'yo. Talagang babayaran mo talaga ako. Madadamay ang madadamay talaga sa lahat. Pati pa yung ano mo, yung ina ng anak mo, madadamay talaga nandito sa akin ang resibo eh. Damay sila lahat. Natapos yung lakad ko, itong matandang nagkakalat na to ng puro ka-fake news. Ayoko na patulan, sagot ko na yan. But, yung isang nagkakalat na matanda ng ka-fake news, pag ako hindi nakapagpigil, alam mo na. But, out of respect, tumulong naman talaga eh. Pero doon sa ginawa niya, hindi ko tutulungan yun. Kahit magalo yung balat sa tinalutan. Kaya kasi ibinimanda pa yan ng mga pamangkin niya. Oh. Ibinimanda yan dahil, may ibinimanda siya ng mga pamangkin kasi yung lupa na may kita na pinagsasakahan sa tatay niya, iyon ang pinadadala ni Edith kay FLN. Kaya ibinimanda siya ng mga pamangkin. Hala. Nako, Diyos ko. Kasi si Edith, siya lang mag-isa. Kaming tatlo. Pero yung huling 1 milyon, sa akin naggaling, hindi ko nahihingan yung 2. Kasi, alam mo naman kung ano naman ang trabaho namin tatlo. Opo, naintindihan ko po. Ang kami din. Pero si Edith, ang mas nakakaawa. Ibinimanda yan ng mga pamangkin. Dahil nga, yung lupa na yung tatay niya na pinagkakakitaan, sinabi pa niya para na andyan kay FFL. Oh my God. Yung lupa sa Pilipinas yun. Yes, sa Pilipinas, sa Ilocos. Oh my God. Mas si Edith, mas nakakaawa talaga si Edith. Kita pera naman, pera. Pero yung 1 milyon na naglabas sa kanya, sa akin naggaling yun. 250,000 daw, Karen Whitmore, hindi ko kilala yan. Gusto mo, sampalin ko sa harapan mo yan eh. Pag humingi ng pera, wag yung bibigyan. Pag humingi ng pera, wag yung bibigyan. Hehehe